Okay. Sige, share lang ko sa akon nga PowerPoint. Klaro man sa inyo? Or I will make it bigger. Okay. So our text came from 2 Corinthians chapter 6 verse 18 in English Standard Version. The Bible says, I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. It was the intention of God the Father since from the very beginning to keep and to maintain the family intact. The relationship between the Father in the creation and even to Adam and Eve to their children. So even though si Abraham naging tatay, si Adan naging tatay, si Moses naging tatay, and so many more. Pero nobody can replace the position of God, no, in our life, no. Siya gid ang tatay sa mga tatay. Siya gid ang labaw sa mga tanan nga mga tatay. If there is a superhero dad, if there is an extraordinary dad, if there is what you call this nga wala ka pahuwayan nga tatay, mas sobra kag mas lamang ang ginahimo sang Dios sa aton nga kabuhi. That's why living as a family, it always give us this kind of understanding nga ang gusto sang Dios nga mapabilin kita nga maging matatag sa aton nga mga pamilya. So I am praying and looking forward hindi lamang ini parte sa mga pamilyado, no? Hindi lang ni siya parte sa mga nagahambal naton bala ni nga may mga kabataan or may mga asawa, but parte ini siya sa aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. So all our responses, no, ara gid na siya perme sa aton nga picture sa ginahimo ta sa life, no. So dapat mapakita naton, mapahayag naton nga Lord hindi dapat madula sa aton nga life, no. Ara gid dapat si Lord, no, sa aton nga kabuhi that could mambal naton balang ang pattern sa aton nga right family or right naton nga pagpangabuhi sa sulod panimalay sa simbahan in a manner on how God is dealing with His children sa aton nga kabuhi, no. So butang gidaya naton. So anong design sang Lord, no, for the family? Okay? Anong gin-design sang Lord aton nga mga family? God designed marriage and the family to work. Family life is a picture of the quality of relationship God desires with each of us. Ang gusto sang Dios, no, sa aton nga kabuhi nga ang ining klase sang life, no, a kind of family nga mambal naton bala nga maging sentro, no? Maging sentro ang Dios kag siya ang maging rason kung agi nahimo ta na. Okay? So God created the family as a place where people learn to understand Him as their loving Father. So hindi na siya because si Adan, it's not hindi siya naging coincident or hindi lang siya because nga it just happened nga nakita sang Lord nga nasubuan si Adan. Okay? So siguro naging balatyago na ni Adan after several years nga
Siya na lang gid isa. Anastoryaya lang permi mga sapat, no? Mga tanom. Kaugalingon niya probably. Masubuol man gid na kung wala ka na sa may ginaistorya, di ba? Kabudlay sina. But nevertheless, when God noticed, no, it's not just because that God noticed, that God knew that Abraham and that Adam was lonely, no? It was really the intention of God nga maabot sa punto nga mag-create gid si Lord sang someone, no, nga maging company, maging companion, maging kaupod niya, no. Gina-design gid sang Lord nga magkapamilya. It's not about marriage, but it talk about, it represent the picture of how God deals with his children. So, ang ginagusto sang Lord nga magwa nga i-pattern ang kind of life kung paano niya ipadalaganon ang iyang creation under his care. Okay? So God desires a godly offspring, children who will be like him. Amo nang gusto sang Diyos. Hindi lang religious generation, kundi godly generation. And in the book of Judges, there is a certain verse in the Bible, chapter 4, verse 6, I think. The Bible says there, the previous generation or forefathers go home, or sa iligay nun nga nagkalamatay na ang mga dating mga leaders or ang mga naton ang mga nauna nga mga ginbutang sang Lord sa posisyon to lead the Israelites. Then here comes the new generation that never knew, never heard, and never experienced about God. So what they did is they are so evil in the sight of the Lord nga nag-cause man sa Ginoo nga nangakig sa sining mga generation. So ining mga tao way kakilala, wala ka bati, wala ka eksperyensya sa wala ka bati kag wala ka kilala sa Dios. That's why nagpangabuhi sila sang hindi manami nga lifestyle. After the last leader nga naka-lead sa ila, it was Joshua, no. So it so happened, no, rason kung mambal naton nga kinahanglan gid nga ang tao makilala gid ang Dios. In order for us to produce godly offspring is to let them know, let them hear about God, no? Kung sino ang Diyos, anong ginhimo sang Diyos, gaano ang Diyos magahikot in our family, dapat nato na mapadayon. So we're not talking only to our children, hindi man tanan may kabataan, hindi man tanan may mga apo, but it is also a requirement to everyone who has the family. Pwede nang imo tatay, pwede nang imo asawa, no? It is also a desire of God. Godly offspring that speaks about not only for the coming generation but the family nga may ara kita. Hindi lamang, sample, sa inyo pamilya, ikaw una naging Kristiyano. So, ikaw ang first generation. So, second generation would be, pwede na maging utod nimo or pwede na ginikanan mo maging second generation nga maging Christian sa inyong family. So, that not only requires specific mambal naton gid nga kabataan. Even though it is literally translated into children, pero on the other side, no, sa spiritual application, first generation, pwede ikaw una naging Kristiyano, second generation, pwede imo bana, or pwede imo tatay, or pwedeng imo nga mga utod. So, regardless of it, the desire of God sa aton nga mga Kristiyano nga nauna nga nakabati gid sa iya, nga i-share gid naton kung sino siya. I-share gid naton, ipakilala gid naton kung sino ang Ginoo. There are many people that would like to shut us down, kaya hindi man sila luyag magpamati, hindi man sila luyag may baluan. Sample, no? May mga lugar pa gid sa
sa States, no? I don't know, din na siya, kay kita ko man sa YouTube, na there is a certain person nga mahilig mag-evangelize sa dalan. Nagamba lang siya, God bless you, sir. God bless you. Ang everyone nga mamit niya, gamba lang siya, God bless you. God bless you, God bless you. Pero sometime nga, na nasugata siya nga hindi siya gusto makabati nga God bless you or Jesus loves you. Ginsumbbag yagid ang inakatao because hindi siya gusto nga hambalon nga parte sa Dios, parte kay Jesus. Something like that. May mga tao nga kasubong sila no? But well, the desire of the Lord for every family nga ang ato niya nga life, no? Amo ipakilala gid nato ng Ginoo. No matter what it takes, no? Wala man subong sa aton di nga time labi na gid sa Pilipinas, wala man siguro sa mga Pinoy, kapwa Pinoy nga patyon ka nga tungod lang ginapakilala mo si Jesus. Ang kanami sini sa mga news, no? May mga celebrity, example sini si Joros Gamboa is a very courageous kag mambalkob lang very loud siya sa iyang faith. Wala siya blaya nagahawid, way siya nagapubong, magsugid kag magpabalo parte sa Ginoo nga ginaalagaran niya. Kag kita matani no, kung ini gini mga celebrity, not because of their influences, but because of their courage, kiti kabalo sila kag kilala nilang Dios no. So how much more kita pa no sa ato nga pamilya, probably hindi man nila kita gyud pag-isikway, alang laman niya nga isumpa kanila kay nag-share ka parte sa Ginoo. But it is also a desire for each one of us nga mapalaptan naton ang mensahe kag maka-raise kita sang next generation. It could be our children or it could be our spouse or it could be our utod or aton ginikanan, no? Pwede ginaya. So amo na yung desire gid sang Lord nga agin create niya ang ini nga family for the purpose nga mas madamo nga mga tao nga makilala nga may Ginoo nga may gugmaon. Amen. So it's also teka. Dahil lagi na. Sige, lagi na ha. So it's also a desire of God no sa aton yun as a bilang Kristiyano. Gusto sang Dios nga makita kag mapahayag naton tanan kung sino siya sa aton family. So sa marriage is a picture of Christ and the church. Kung ang tawon naton dala no ang hambal sang Biblia nga gusto sang Dios nga ipabalo kag ipakita kag ipahayag naton tanan nga amo nang silingya no nga in the book of Ephesians chapter 5, okay, verse 31 to 32. The Bible says, sino makabasa? Palihog bibasa sabi Making Ephesians 5:31-32. Ephesians 5:31-32, verse 31. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. 32. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. Okay. So ang gusto sang Dios nga sa marriage ma-express no, mapakita ang picture kung paano si Christ nagapalangga sa church. Kaya well, hindi naman nalipod siguro tanan naka-intindi, nakakita, nakahibalo or may awareness man siya parte sa picture sang isa ka panimalay no. So or mambal naton balang paghigugmaan na isang pag-asawahay or ang paghigugmaan na isang ginikanan sa ilang kabataan is a picture of Christ on how Christ loves the church. So, a man leaves his father and mother and is united to his wife. For example, no,
kasubong ini siya sa relasyon nga may ara, di ba? Kung mag-asaway na kamo gani, di ba of the nine na kamo? Hindi man pwede nga pag-asawahin nyo. Dito kaya kay nanay mo, dili lang kaya kung sa amon balaya. Hindi man na, di ba? The moment nga nag-asaway, nag-decide na kamo mag-asaway, nagubda na rin nagig mo. Isa na kamo ka hiligdaan, isa na kamo ka baso, isa na kamo ka pinggan, no? Kay gawngitay na kamo. May isa lang dang mga medyo single na yan, no? Pasensya lang yun. Di lang ka muna yung maglain bota. Kisa, I don't know, pwede man siya, isa lang ka mong ka-toothbrush. But anyway, naging isa lang ka mo. Kasubong ini siya sa picture nga mambal naton bala nga bilang Kristiyano, when we are in the Lord, no, naging isa na kita kay Lord, ginbayaan na nato yung una nga pamilya. It could be the world, it could be our lifestyle, and we are now one in the Lord. Okay, so two become one flesh. Paul calls this a profound mystery pointing to Christ at the church. So, amo ning gusto nga ipabalo kag ipakita ni Paul nga sa isa ka panimalay, sa isa ka marriage, it reflects the kind of relationship of Jesus Christ and the church. All right, let's go sa model of family. No? The model of family life in John 17 verse 21. Palihog, basa, Paps, makabasa ka pa? Kaya kakaong kay, no? Ano to gani pa? John 17:21. Nag-echo ka. Oh. As John 17. Tingog mo na kay angga guro. Duha kayo. Mute lang na isa ka cellphone. Kagi naya lang volume kay ga echo kamo kay duha ka cellphone na gambal. Pass. Very good. John 17:21. I pray that all of these people continue to have unity in the way that you, Father, are in me and I am in you. I pray that they may be united with us so that the world will believe that you have sent me. Anong na-mention na, Paps? Sa imo nabasa? Anong na-mention na nga I pray that all of them will be united. You, Father, are in me and I am in you. I pray that they also be united in us. So then the world or the people will believe that you sent me. Ano na siya ginana-mention na? It talks about the unity as the Father and Son. It is also a model that God desire to every one of us nga may ara kita nga pag-isa. So the biblical model of family life is also the model for church life, no? So ara dang sa sulod pa rin mala sa simbahan naton do kasubong na siya sa sulod balay nga ara tada ang unity, ara dara ang pagpalanggaanay, ara dang pagpatawad, ara da ang intindihanay, paghangpanay, ara manda ang pagilinaway. Pero on the other side, we are still able and willing to embrace, no? Biskan ano man ang diferensya sa kada isa. May mga kapaltahan, pero we are still willing and ready to forgive. So it is based on a deep of love found in God Himself. Amo ni siya yang rason kung paano nato na ginapahayag ang aton nga pagpalangga nato sa sulod sa simbahan kay ina mismo gina-express man naton kay tungod kita mismo naka-experience man kita sa Ginoo naton kung paano nato nababatsagan man dira sa Ginoo. So the selfless unity of the triune God pictures the relationship God planned for families. So I believe the moment that God created Adam,
He already prepared someone to be with ni Adam. Plano na yung Lord. Why na nga ay nakita ko na notice ko nga do masubo gali sa isa ka tawo nga siya lang isa. Hindi amo sina. So when God created Adam, he already knew, no? Kabalo siya. Pero gintagaan niya lang gid sa dako nga tion nga ma-realisar ni Adam nga may dako nga bagay nga may makahatag pagid another happiness sa iyang life when he meets somebody. No, wala man siya expectar sang someone, pero when God provide the person nga para maging kaupod niya, dito na nagdouble ang kalipay niya sa life. Alright? So, naging masinadyahon ng kabuhi niya tungod nag-abot naman si Eva. Alright? So, the life of the family flows from God, the Father. So, basihan gid naton, kag dapat naton niya kwaon ang aton nga pattern. Permi ko na balik-balikon ko lang ni siya on how we should live in a family, no? It always be pattern sa klase sang pagpalangga kag ginahimo sang Dios sa aton nga kabuhi. In Ephesians chapter 3 verse 14 to 15 the Bible says, "For this reason then I bend my knees to pray to the Father, from whom every family gets its name. Every family in heaven and on earth receive its true name from him." Anong buot silingon sila? Somebody who can make some explanation about this Ephesians 3 verse 14 to 15. Sister Gingging. Somebody, pero gatokso ako yan. Sister Ging, ano? Gapanglaba ka? Gapamiod ka? Kaya mo na schedule mo? Anong... Wala sa? 5, 4, 3, 2, 1. Wala gid. Oh, ara. Basta galugay ko sa niloto ko para sa sorry gid. Galugay ka gali. Sige. Matokso lang ko sa iba natin. Sige. Lugayanan na. Mga tokso kita kay... Lalagid pa. Okay, sige, pero pamati lang da. Ma'am Ice. Yes. Ano ang meaning sa ginahambal sa Ephesians 3 verse 14 to 15? Nagalugay man sa? Or nagatulog din si Ma'am Ice? Ara. Dahil lang pa sa natugan. Nagbutang ko sa pinggan ko, dahil pa niya po ko balang. Ano to gani? So may Ephesians 3 verse 14 and 15. Anong naming sinada? Basahon ko for you. Kung may ara ka Biblia, mas mayo man di. No? Siling sa Biblia, "For this reason, then I bend my knees to pray to the Father, from whom every family gets its name. Every family in heaven and on earth receive its true name from him." I beg you, for this reason I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and earth receive its true name. Magpasadong di umano pasawa. Sige. Matokso naman ta sa mga laman. The Ephesians. Christine, Leonard, Tintin. Ephesians, ano ba na imano? Sige, ano na yan, paminsaranay na Star Ice. No, ko gid. Ikaw ang nakita ko din sunod sa nangalan. Okay, for this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Ano siguro ba think, ang kumbaga ang characteristics siguro as a family or ang kung paano pala magpangabuhi ang isa ka pamilya is coming from
coming from the knowledge na ginatag ni Lord. Ako na. Okay, sige. Ito na. Ah, Okay. hindi ka kumbinsido sa sabat mo. Sakto na. Sakto na. Sige, si Angelo. Tingkitin. Ano naman yung meaning sinesang Ephesians 3:14 and 15? Labas. Ikaw mo lang yung ngalan, Angelo. Ano para sa imo, ano ang buot silingon sa Ephesians 3:14 kag 15? Kasi nga na-emphasize gid pas nga siya gid ang amay. Ayos ah. Okay, Awa. correct ka. Correct. Hindi, sala. Correct na sa. Okay, thank you, Jel. Labas. Correct. Okay. Sige, so the only thing that we need to understand that the family begins in God. And he give names, he give identity, he gives cultures, he give characters, and he's the father. So which means sa iyagid naton i-pattern ng family ta. Kung bilang bata, bilang bana, or bilang asawa, or bilang ginikanan, or bilang manyabino, bilang bata, siling ko na, no? Ubrahon tagid ina in a manner on how God, no? Kung anong gusto sang Diyos nga dapat naton ipakita bilang bata sa sulod panimalay or bilang asawa sa sulod panimalay. Ano ginahambal sang Diyos nga dapat naton himuon parte sa sinatawag naton nga relasyon sa aton pamilya. Paano ta na siya obrahon? So ang pattern naton da simpre sa Diyos. Kung when we talk about that the pattern must come from God, then we need to have the Bible. Well, why makita sang iban nga maging sundan, nga maging guidelines naton, no? Kay kinatag naman sa Ginoo sa aton ang Biblia. So which means ang gusto sang Dios nga i-pattern tang aton nga pagpangabuhi suno sa ginhatag sa aton nga mga mensahe, sa ginhatag sa aton nga mga instructions as children, kaptan to tong mga pulong niya. Ano ning mga examples na amo sini ang mga ginapanghambal di sa Biblia. So which means in Ephesians chapter 3 verse 14 to 15, God as the Father, siya yang may dako nga rason nga nakaangkon kita sa ngalan. Kiti mga tatay sa una siyang nagapangalan sa mga kabataan, hindi lulo, hindi lula, unlike sa aton subong ngalan sa kabataan ta kisa halin pa sa kalululuhan pang naton nga mga nagagluwa nga mga ngalan. Yang kisa hindi ta maintindihan mga ngalan tos nakuna nga mga ngalan kay ti silulog rin nagpangalan sini. No? Or kay either kita nga mga ginikanan ang naga-compose man sang name because kita ang ginikanan. Same thing as well in the text in the book of Ephesians 3:14-15. It talks about that the family started tungod ang Diyos ang naghatag sang identity. Tungod ang Diyos ang nagpakita nga ang imo personal life came from Him. So everything in you or in us comes from God. So the life of the family flows from God the Father. Didto gid yan nag-umpisa. So hindi naton pwede nga pagustuhan na lang ang life naton in a manner of what we wanted, kundi ang life nga may ara kita dapat i-pattern taman sa klase sang gusto sang Dios sa aton nga paano naton dalon. Amen. So ang patterns na Lord, anong gusto mo gid sa akon nga pagpangabuhi? Bilang bana, bilang asawa, bilang bata sa aton ginikanan, or ano pa man. Or in the other side, not just only in the family sa aton nga kugalingon nga mga balay, but also in the picture of
nga ara sa simbahan bilang membro, bilang servant dira, no, bilang pastor or ano man ang posisyon naton, we will be siguro ang aton nga maging response, no, or responses sa mga sitwasyon, syempre kabigon ta ang simbahan nga aton pamilya, aton balay nga ara ipakita ang paghigugma, ang respect, ang pag-support, ang pagbuliganay, something like that. Pero ang ini nga pamilya nga ini nga gusto sang Dios nga ginobra kag ginaplano, naguba ini. Okay? Tungod sa pagkasala ni Adan, no? So God's plan for marriage was destroyed when Adam sinned. So it's not just only marriage in the sense naton nga sa pag-asawahay nila ni Adan kag ni Eva, no? But it talks about a kind of relationship na destroyed because ang tawag naton gani nga sang pagkasala, no? Nagsulod na ni ang sinful nature sang tao. Instead of selfless love, family life became an expression of self-centeredness. So sin replaced love with selfishness. Amo ni tungod sa sala nga may ara kita, no? Ang gugma na islan sang pagka maiya-iyahon. So instead nga gugma na lang gid, nagapangibabaw pa ang imo kaugalingon. So madamo na sina, no, nga nagakatabo nga mambal naton gid bala ang picture subong sang pagpamilya, ang picture sang simbahan, kaugalingon ang ginalantaw bag-o ang pamilya. May mga tao nga kaugalingon nilang ginapaminsar nila. No? Let's put this in a good picture nga ang aton balang pamilya sa Panimalayta, no? Sa Panimalayta lang anay. Madamo sa mga tao nga naging self-centered, naging selfish. Kisa hindi na sila kadumdum nga may ginikanan sila nga nagahulat. That's why wala sila nagalisensya. That's why sila nagapabalo ano oras sila mapuli or din sila makadto. It talks about self-centeredness or selfishness. Imo lang ya ang imo ginalantaw. Kisa nagakaon ka lang ya nga wala mo naman niya ginamain nga may tao pa nga nagahulat nga magkaon pa karon. Imo gid pang ubos mo na tanan nga sa lamisa. So which is it replaced of selfishness. Ang imo kinitaan nga kwarta do hindi ka man kabalo maghatag sa imo ginikanan. O hindi ka man kabalo magbulig dira kung anong buligan sa sulod panimalay nga kinahanglan. The moment nga nag-start ka na nga nag-earn, dapat mabutang man sa mind mo nga to express your love, no? Iti wala man sa in a picture of a family, wala man sa ginikanan nga nagapanukot sa kabataan nga ako bala naghatag sa imo sang diaper, no? Nami pa to gani kay Pampers pa to ya tatak. Ya Kimbis, damo pa kita sa mga ginahambal-hambal pero siguro piara man yung mga ginikanan like that but few only of the parents nga nagasumbat sa kabataan nila una, no, unless no ang kabataan manukot sila nga ginikanan nga grabe naman kamo pero milang mo gapangay ako yun ako ginapaminsan nga kamusta ako. So sometimes it could be may fault ang ginikanan or may fault man ang kabataan but the point is nagubang ini nga pictures ang life, married life or family life, naguba ni siya because of the sin nga ginhalinan ni Adan, no? Instead of love, instead of selfless love, naging expression ini ang self-centeredness or selfishness. Amuna ni ang nagapangibabaw sa kaugalingon naton tanan. So wala ta na masyado gid, no? Hindi ni siya gid perfect nga marriage ang may ara kita. That's why wala sang perfect family, wala sang perfect marriage, wala sang perfect relationship. May mga diferensya gid. Ina tungod sa tawag naton yang klase ang pagpangabuhi nga namana naton halin sa characteristic or mambal naton siguro nga spirit that comes from Adam,
and Eve, no, the first parent ng may-ara kita. So, pamo sa inyo panimalay, no? May-ara bala sa inyong pamangkot gani ang ginikanan niya binak may kwarta kada bakal tabi anay sudan wala pa ko kwarta na ya. Kaya pag ganin sweldo da mapa ko na bilayran. May mga muna yan lang ang mga picture or kung may kwarta gani do hindi nakadumdum nga may kwarta gali mangayo pagyapon pero may kwarta na siya. Di ba? Ano yan ang mga picture nga may ara ka mo pag-abot sa selfishness? May ara bala yan sa inyo pamilya nga naga-istorya or nagapakita sang self-centeredness or selfishness? May ara bala sa inyo mga panimalay? So hope, given with that kind of atmosphere, kita yang nga nakahibalo, hindi naton man sila makorek sa gusto naton nga pamaagi nga ginalid naton halin sa Biblia, no? Ang ginapattern naton sa Biblia, hindi man naton sila gid maubra kag masunod sa gusto ta. Pero at least ginatingwaan ta lang yang on our end, no? Sa aton nga bahin, ipakita tayang dapat ipakita. Hindi man kita perpekto nga bana, hindi man ta perpekto nga asawa or hindi man kita perpekto nga bata, but at least we try nga maging selfless love ang aton ipakita. On the other side, in the picture of a church, kay tandaan ta gid ni ang bag-o ang iban, no? Ginoo sa iyang creation sa iyang pamilya, kag ang sa pamilya dira natubo man ang picture sang simbahan. So ang pattern sinahalin gitanan sa Dios. So dapat sa aton amo man kita pila sa aton ang naging matutom sa pagpaminsar kung paano buligan ang simbahan. Pila sa inyo na minsar nga anong pwede na mahimo para mabuligan ang simbahan. No? So dapat ibutang man naton nga kung may kasarang na kita, bulig kita. Regardless of the said amount, regardless of the kind or the nature of work na may ara kamo. As long as there is a chance to help, let us help. In service or in monetary support. In all areas, by all means. Hindi kita magpaminsan nga ano lang pwede ko na makuha, ano pwedeng mabulig sa simbahan. Kundi bilang pamilya, ano iya ang aton pwede nga mahimo para mabuligan ta ang simbahan. Diba? So, sometimes may misconception kita, no? Pag-abot sa tithes and offering bala, may misconception kita. May ibang mahatag sila, tapos nila paghatag mambal sila nga, team activity kita, naghatag na kami tithes and offering, kandi ano mo sa kwarta, tani pang budbud mo na sa mga membro nga kinanlanon bulig. So baga pa, ang maminsaron sa mga tao nga nag-tithe sila, kay do para sila, ang pag-tithes and offering nila, do time deposit, yung oras niya kinanlanon nila, mangayo sa simbahan, kuwaon sa simbahan. So, why na ito naintindihan yung paghatag sa Ginoo para to sa Ginoo, hindi tayo nga nanghatag ko to tithes, so wala gid sang any dumdum nga time ari ko din sa kapigadukon ba. Sa time nga ari kami sa little sa amon nga pangabuhi ba. So, we should never bribe or hindi naton blasokton ang mga bagay nga ginahatag ta kay wala ta na siya sa picture sang family setting tamo. Hindi na siya mo na yung family setting naton nga ginatumboy or ginasukot naton ang pamilya ta, kabataan ta or asawa ta or ginikanan ta sa mga bagay nga nahimo naton. Wala iya mo sa amo sina kay never man nga ginaubra na sa picture sang Dios kag sa iya nga creation. So we should never do that because in a manner on how God lead the creation, and we should pattern our life as well sa married life naton or even sa aton nga parenting or sa aton pag-asawahay or even sa sulod sang simbahan. Kung anong pwede ta mahimo, then let's help the church. Anong pwede naton nga maubra, then do it for the Lord. Hindi dapat kaugalingon lang ang ginapaminsar.
Ang mga tao nga kugalingon lang ginapaminsar, mambal ko siguro, masakit man ipamatian, pero mambal ko siguro nga nagka-late kita. Okay lang siguro no kung may dako kagadalom nga rason kung nga nagka-late kita sa pagsimba. Pero kung ang naging late ka na lang gid, kag pirmi na lang gid ikaw naging late, may problema na ikaw sa ginatawag nga posible ni self-centeredness or selfishness. Inatungod sang imo lang ang kaugalingon mo ginapaminsa. Sige lang, kapoy pa ko gani sa pila ka semana, sa pila ka adlaw sa ka semana bla. Way pa ko kapoy, way Domingo lagi ko makapaburaw-buraw. Sino gipaminsar mo? Kaugalingon mo eh. Oh, di ba ka na late ka? Kay imo lang kaugalingon ang ginpaminsar. Sige lang, habtan ko lang nagaling manuras lang. Importante makasimba ko ah. Hindi na naya simba. Comfort mo lang ginalantaw mo. Di ba? Hindi nagapon. Baga pa, ara na kita sa punto nga naging selfish na kita. Sige lang, matag mo ko gyapon tights. Do baga pa bla, nagbulig na ko da, may ilang ko sang neobra ko din bla. Do something like that. It's not it. That's not the way nga kung paano kita magpangabuhi sa aton sulod sa simbahan or sa sulod panimalay naton because hindi amo ina ang klase sang life na gusto sang Dios as a family or in the church. Okay, gusto sang Ginoo sa in all aspect makilala gid naton siya. Amo gina dapat ang maging settings nga may ara kita, no? So, sa siling ko na, if there is a chance to help monetary or in service, hindi ta pag-ibutang mga sila, sige lang sila lang na. Kabalo mo na sa ginobra nila. Damo naman da sila. Amo nang mind naton normally damo da sila. That's why few people or mambal kita siguro same people lang gyapon ang naghihimo kay nga sa mind naton sila lang damo naman da sila. Amo gina sa mind naton. So well, kabay patani nga mag-expand magdako ang aton nga nasakupan nga paghangop nga hindi ni siya obligasyon lang sang isa, duwa, obligasyon ni sa sang bilang pamilya sang simbahan. So hindi ginaton dapat pag-ibutang sa setting ang nagapanghugas pinggan siya lang na permi manghugas pinggan, anong feeling niya? No? Ikaw yan tapos mo kaon halin mo lang sa banggirahan or sa lababo. Why ka na yan na minsar nga ako naman manghugas abi? No? Siya lang yan manglaba, siya pa manghalay, siya pa mapiod, siya pa maplansya, siya pa mapapasuksok hindi man na mo sila. Ma-feel exhaust man na sila. Same thing as well in the church setting. Hindi amo nang gusto sang Diyos nga matabo. We are complementing, supporting, and encouraging one another. Hindi nga sila lang ta. Why ba ko nakabalo ko nung imuon ko da? Kung may kasarang ka, then help. Hindi nga ulaton mo pa ang balon ka. I'm not sending my sentiment. Pero amo na siya eh. That's the picture of our church. Kung tulukon nyo, same person lang yapon ang ara-dara nga nagahimo sa sina nga mga aspeto kay because wala man sa may nagatulod sa ila kundi may aras lay a burden like that. I am not saying to those nga way nagabulig mga selfish. I'm not saying that pero somehow kung malantaw naton hindi lang kita maging kontentong pag-abot naton da puli kita. Anong feeling mo ikaw nga ginikanan, may bata ka pag-abot sa balay, makaon lang, anong sudan pagtapos siya kaon, matulog na siya. May isa ka bulig, hindi yan mag-ubra. Kaya nga, anong feeling mo sina? Di ba? Ma-feel offended ka, anong feeling mo sa ako di? Yaya mo na lang ko di? Anong feeling mo sa akin? Matsatsya mo na lang ko di? Tagahimos mo, porket may kwarta ka, porket may obra ka. Something like that. Porket nga naghahatag kita sang tithes naton, hindi na kita yung mag-help. Hindi just tang help ni dapat. So, we are sending this message to everyone in this discipleship class to have this kind of commonality in our understanding pertaining in our health or in the culture sa isa ka simbahan. Okay, we are doing this also in a manner sa aton panimalay. Hindi na pwede nga
mapisan ka sa balay, tamad ka sa church. Hindi man pwede matamad ka sa balay, mapisan ka sa church. Hindi gina pwede. Unless there is no understanding of who God is, no, in the picture sa imong nga kabuhi. Sa imong nga kabuhi kung wala si Lord dara, then you will never understand and you can never pattern this kind of life, no, sa imong nga pagpangabuhi. Well, regardless of your status, it could be married, widow, or single, or whatsoever. In response to this, as part of your family, sa inyo panimalay, ano imo yang ginahimo? Ano yang imo ginaobra? Same thing as well in the church. Ano yang imo ginahimo? Ano yang imo ginaobra? Ano ang imo ma-contribute? Amo na bala? Hindi pwede nga no maging patay milisya lang kita sa posibleng anong matabo sa simbahan or sa aton panimalay. We should always be aware and nambal naton bala may pakialam kagid sa balay mo, sa pamilya mo, sa ginikanan mo, sa kabataan mo, or sa utod mo. Makialam ka. Or even in the church, mas may ano kagi dapat, mas may paki kagi dapat sa church ta. Hindi lang basta nga shelter or refuge lang ang church. The church must also is always, no, it's a picture of a family setting na gin-design sang Dios ang simbahan. So gin pattern sang Dios ang simbahan sa pattern sang family, kag ang family na pattern man na kung paano man ginahimo sang Ginoo sa iya nga mga gintuga. That includes us. So hindi man pwede na siya. So which means sa aton nga life, that's why naguba ang family setting because of this, what you call this, sala nga nagsulod sa kabuhi ni Adan. Na-destroy. Wala na sang love, kundi ara na ang selfishness. Amen? So the cycle of selfishness is this. After the fall, God described painful consequences for human relationship in the book of Genesis. No? Gintagaan na the curse si Adan, si Eva, no? Kagang manog, no? So this is the rules or the husband rules his wife in a spirit of tyranny. Masiling ka ni tyranny, ako ding hari, ako ding tatay, kung ano nga balon ko dapat sundon gid. Kung anong gusto ko dapat masunod gid. Bagambal ko ni hindi. Di ba mo na bala? O baga pa siyang may authority, siyang may control. Is that correct? No. So the wife responds naman niya with the spirit of independence. Kung hindi kayo mabulig sa akin, bala kayo, ako lang, kaya ko na yan. So ako naman ang response ang asawa. Ang tatay, ang husband, ang batasan sang husband, nga siyang may kapot sang prinsipyo, nga kisay hindi siya kabalo mamati sa iyang asawa, kisay hindi siya kabalo magbatsyag sa blatsagon sang kabataan, kaya nga siya ganing tatay. So with that kind of feelings, or ginapakita sang tatay, ang response ng asawa, ate kung di kayo magbulig sa akin, kaya ko man niya buligon ko, gulingon ko, that's why, mahalin ko kung di kaya, kung di ka sa akin, sige, malakat ko malaya siya, kung ano abi, o hindi gani, way sa pakanay, wala kaso Taon ta sinamagot man, kaya ako yung galuto, mga malabla. So, ang unang naging cycle sila, ang response ng kabataan, rebelde. Wala yun ako nagpamatian, kamo na lang pirmi masunod. Ang kabataan, naging rebelde. So that is the cycle that feeds on itself. A rebellion can produce more tyranny, which produces more independence and rebellion. Balik-balik lang na. Dra lang yun na. Ako masunod, akong ginikanan, akong tatay dari. Kung di kayo kung ikaw lang yung pirmi masunod, sige kung di mo ko pagmamatian niya, ako lang yung mubra na independent naman ang nanay or ang asawa. So kung hindi naman insaktong response ang tatay, kagang nanay, ang kabataan, may rebellious. So, ina siya, either way, nambal naton, the cycle of selfishness. Sinong ginapaminsar nila? Kung lingon lang nila di ba? Sinong ginamind nila? Ila lang itself, ang ila man interest, ila man kagustuhan, ang gusto sundon. Ang rebellion, ila man ako galingon, ang ginapaminsar nila, that's why gani nga para sa ila, sala ang ila nakita, sala ang ila nabatian, kay nga para sa ila, why na sila ginpamatian.
That's why may rebellion. Nga may independence nga wife or independent nga wife, I mean. Kay tungod na sa selfishness man. Kung di mo kaya mabuligan natin, kaluoy sa kugulingon ko yung mga idalom lang ko si mo permi. Di ba? Kinanglan ko man yung papanindugan. Sabi mo, mapatay ko kung wala ka. May mga mo sila, di ba? And also the tyranny nga ako di ang leader. Mati, the same thing magyapon, selfishness, man sa gyapon ang nagapangibabaw. Kung may selfishness, hindi gid magdalagan sa insakto nga pa mga buhi ang isa ka panimalay. Same as well in the church setting. Sino no brahaw? Iya na ya. Dapat ubrahon niya na. Isa no? Sa communion cups. Sino nagapang simos na sa communion cups? Manuay man na himos man. Bayda kung malumutan na. Tawag ta kung sino makigan ni pastor. Isa mga amo patas na setting. Dapat wala sang amo sila. Or ang bayo sang tambourine dancers, no? Or ang instruments, ang paghimo sa mga pulungkuan, paghimo sa mga gamit. Hindi dapat nasang isa lang katawang gaobra, hindi dapat naton na pag-itulod. Dapat ibutang naton nga magbuliganay kita. Kung kugulingon mo lang cycle sa in the book of Romans chapter 12 or even in the book of Corinthians chapter 12, naga-speak inadra nga that we are in one body but many members. But we have one head, and that is Christ. So hindi kita pwede kuno mangambal nga tungod porket nga kamot ko, hindi ko na ya magpartisipar sa balay sa sulod sang lawas. Kay hindi man naya ako dapat himuon. So nagkakomparar ka na, nagabantay ka na sang hulag sang iban, kay nga naging selfish ka na. Kay gabal ka, ako ya, why na ko ya ginamind ninyo? Hasta nga naga-self-pity ka na. Hasta nga may mga false humility nga nagasulod. Kay because of this selfishness. Alright? So, pamangkot, inabala, naga-reflect ina sa sinyo mga malay, ara man bala? It might be. Or, kamo, na-notice nyo man bala sa sulod sang simbahan. May ara man bala ayhan, sang amo sinangabala tiyagon sa sulod simbahan, it might be. Di ba? Pamangkuton mo imo ko galingon. May nakita ka muna sa sinyo panimalay, sinoda i-identify bi sinyo panimalay nga may ara sang selfishness. Okay? Sa sulod simbahan, may nakita ka man bala nga may amo sina nga batasan nga ma-identify mo, si brother amo niya. Si sister amo. Si pastor amo na. Di ba? You can identify. Pero dapat maintindihan naton nga ang aton kabuhi ibutang naton in a manner nga ara gid ang Dios. Kay well according sa Ephesians kagina nga ginbasan naton nga ining tanan, okay, ang identity, ang aton nga structure sang family, ang aton nga maging kultura sa sulod panimalay, o ang aton mga paminatasan ginabase naton ini halin sa Dios. Kay siya ganing ginkuhaan naton Kay siya ginumpisahan So well, let's go. The destructive fruit of selfishness. Ano naging resulta? Well, selfishness creates a cycle of self-destruction. Nakibot ka lang that we are hurting somebody. We're hurting everybody. We are hurting everyone. Okay, it produces family problems and broken relationship. Kung kugalingon talang ang aton ginapaminsar, dra na taga sulod nga naging rebellious na kita, kay kugalingon lang naton ang aton ginaman. Kugalingon lang naton ang aton nga ginaisip. That's why may ara sa tawag nga why naga-cooperate, why na nagabuliganay, instead nga magbuliganay, nagalibakanay pa. Instead ni magbuliganay, ara pa da ang gakompetensyahanay. So well, it produces a family problem and broken relationship. Basta kibot ka lang why na nagsapakanay. Kibot ka lang ang isa why na nagpuli. Why? It is because of selfishness. It creates a self-destruction. Nga ikaw mismo, tanan na lang ay mo nga nabatian, kay tungod nga selfish ka gani, no? Tanan na lang imo nga nabatian,
malain na sa imo nga interpretasyon. So when somebody corrects you, kay because selfish ka, hindi ka na mamati sa correction. Because selfish ka, close ng mind mo. Tanan nga tao malain, tanan nga mahambal hindi insakto, kay ikaw lang ang insakto. Ano na siya tawag? Selfishness. So it produces also in the church. That's why madamo sa mga nagapalayo, that's why madamo man sa mga nagatalikod sa Ginoo tungod nga kisa pugalingon lang nila ang ilang ginapaminsa. So may mga tao nga naglain buot kay tungod way lagin sapak, naglain buot tungod nga wala lang gin istorya, no, naglain buot kay naigo sila sa wali, naglain buot tungod nga naglagaw sa mall, wala gid siya gin tawag kay nagakaon ang isa, wala gid siya ginagad kaon, mamaw no. Kaway-paway sa mo na. But well, selfishness creates a cycle of self-destruction. It produces family problem, broken relationship. Kung may selfishness, nabis ka sa magdubiyahan, ay lang, may ara ginaya. May ara gina nag-aabot sa punto nga nagabulaganay na lang gani, no? Like sorry gid, bago ko lang nabasa ni out na si Uday kay may emergency lang, no? Sige. Naumol-umol eh. Okay. Well, this is something that ang naging problema, no? Let us open our Bible in the book of 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5. 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5. Palihog bi basa dang. Namin mo kay ligay no nimo eh. Dang pidi ka kabasa sa 2 ikaduwa nga Timoteo kapitulo 3 bersikulo 2 tubtob 5. Okay, pass. Mayong gabi. Ngayong gabi. 2 Timothy verse 3, chapter 2. Chapter 3 Ayun. verse 2 to 5. Kay ang mga tawo mangin maiya-iyahon, mahigugmaon sa kwarta, tikalon, bugalon, magahambal sing malain kontra sa ila isig katawo kag sa Dios. Hindi magpati sa ila mga ginikanan, hindi mapinasalamaton kag hindi Dios non. Luwas sina, wala sila pasunaid sa ila isig katawo. Wala sila luyag nga makipaghusay sa ila kontra. Ginapakalain nila ang iban. Hindi sila makapugong sang ila kaugalingon. Mapintas, kag kontra sa bisan ano nga maayo. For, mangin traidor sila, daso, kag magpadayaw sang ila kaugalingon. Palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sang kalibutan sang sa Dios. Verse 5, magapakita kita sila sa mga Diyos non, pero isikway nila ang gahom sang Diyos. Likawi ang mga tawo nga pareho sina. Okay. Thank Okay you. na, pass. Okay na, thank you gidang. Okay. Ina nga bersikulo tama ka klaro, no? It's a very loud and clear. Mambal naton siguro nga self-explanatory. It is a picture of self-centeredness. Or mambal kita nga batasan sang tao nga hindi gid manami. Kag amo na siyang nagakatabo kung amo na nga padayunon tanga klase sang kabuhi. Well, do you think ayahan? Kung ina klase nga life nga may ara ang isa ka individual, anong maging resulta kung may barkada siya? Do you think palanggaon pa siya, updon pa siya, miguhon pa siya sa sinanga mga tao tungod sa ina klaseng batasan niya? I don't think so. Do you think ayan kung ara ikaw sa isa ka pamilya amo na batasan mo, no? Lack of self-control, no? Brutal. Have no love. Conceited. Traidor. Traidor. Nagasumpa sa ginikanan. Nagapakita nga hindi mapinasalamaton. Sino naman namian magupod sa iya? But well, before judging others, try to reflect it to yourself first.
lantawa anay imo ko galingon. Base isa kita sini. Hindi man tanan ari sa aton base isa diri ari sa aton. And it is time for us today to reflect and to change ourselves nga Lord patawara ko. May batasan gid ko si Lord nga daw ka-selfish gigili sa akon. Grabe ko kasentro sa kwarta, nga galain buot ko, galain matsyag ko, galingin ulo ko kung wala ko kwarta. No? Though feeling ko na vertigo ko, kay gali, way lang ko kwarta. Bugalon, o ita kabalo, no? Bay kita kabalo. Hindi lang naton dapat okay, back na si Tita Uday. Well, hindi lang nato pag ibutang ini sa bilog nga picture nga tanan imo gini. Pag imo amo ni tanan bo delikado ka. Kung isa diri may amo kasi ni, delikado ka mangyapon. I'm not saying that we need to live a kind of life, a perfect life, pero I mean these verses would give us a measurement. Talaksan man ini nga bo basi may dumi amo ko siniaw. Do wala ko kabalo magrespeto sa ginikanan ko aw. Do ginasumpa ko na ginikanan ko. Do di man ko kabalo magpinasalamat. Do di man ko mapinasalamat ng individual man. Tanan nang ginhimo. Tapos di pa ko kabalo magpasalamat. Ang klase di maayo batasan ko gali. I-reflect base kung may ara kita sang fruit of selfishness, no? Kung may fruit of the spirit, ini fruit of selfishness sa aton nga life. Hindi ni nami. Hindi ni siya dapat magpangibabaw. Hindi ni siya dapat na magdumala sa aton nga tagipusoon kay nga hindi ini insakto nga klase nga lifestyle nga may ara kita. No? So ibutang gid naton sa aton ko galingon nga ang tanan nga ini, no? Ginbaydan na ni Kristo. Ginpatawad na ta sang Dios. Ginkambyo na kita. The moment nga nakilala ta si Jesus, didto na amat-amat ginakayo na ni sang Dios ang kabuhi ta. No? Amo na gani ang right pattern sang family gina-restore ni Jesus Christ. Through Christ ginbalik kita sa kay Jesus, sa God the Father. Through Jesus Christ, instead of enemy naging friends kita. Through Jesus Christ from slave to his children. Through Jesus Christ, no? From hell to heaven. Tungod sa iya, na-restore ang aton nga walk dito sa Dios. So, ang gusto lang gid sang Ginoo, iyang aton kabuhi tadlungon ta. Kay kabalo kita kung sigihon ta lang gid, no? Kay amo na batasan ta wala Dios eh. Kung sigihon ta lang gid ang aton kabuhi nga wala pagkilala sa Dios. Di ba may ara kita nga hulubaton or tinaga nga nagakawa sa bibig tabla kung mangubra gani malain ng isa ka tawo no nga daw galain gyud sang inobraya do wala man ni Dios man do ini sang ano do ako mismo do masuka ko sa inobra niya. Gambal kita siya na kay nga kung kalain na gid sang batasan niya. No kun na mambal mo blang in a measure of sa kalain mambal mo klaw ay nagini nagini manami nga paminatasan. Right? So, let us always understand nga gin kayo redeem na kita through Jesus Christ gin islan na kita, no? So instead of the cycle of selfishness, the cycle of love came in. Wives, submit to your husband as to the Lord. Husbands, love your wives as Christ loved the church. No, hindi lang yan ito balaw. Agin ang balbla sa Ephesians, asawa, magsumiter kamo sa inyo bana. Suno sa pag-submit ni Jesus Christ. Di ba? Bana, palanggaan yung asawa, kasubong sa pagpalangga ni Kristo sa iglesia. Hindi lang basta pagpalangga, nga gave himself up, kaya pagpanginmatay para sa iyang asawa. Selflessness na siya ang ginapakita. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So wala gid siya kinambal gid na Apostol Pablo nga ang pattern sini tungod lang gid kay Jesus. Di kung wala kay Jesus Christ ang aton klase response sa mga bagay-bagay kung pairalon ta lang ko galingon ta wal maglinaway gid kita yain sa
bugalon, prideful, hambog, tikalon, ara sa aton no? Maprinsipyo, ara sa aton tanan di ba? So, pero tungod kay Kristo, ginahimo tana. So kabataan, mag-sumiter ka mo sa inyo ginikanan. Kaya amo na ang una nga promesa sang Dios sa mga kabataan, honor your father and your mother and you will live long. Amo ginay gusto sang Dios. Regardless kung ano man da ang klase sang lifestyle sang ginikanan, sunda lang. Kaya in the long run, kung live ka righteous in the sight of the Lord, God will lift you up in the perfect time. Sunda lang ang hambal sang Dios. Asawa, plangga, babae, sumiter sa lalaki, no? Lalaki, palangga ang inyong asawa, hasta nga ihatag nyong inyong kabuhi para sa iya. Amo na dapat ang aton nga obrahon in a manner kung paano ginobra ni Kristo na inatanan. So love expresses in the family. The husband expression of love is laying down his life, no? Amo na ganing may mga bana kamudra, no? Kung may sinumada sa inyo may mga bana, ginabaka-baka, ginaobra ang tanan para sa uswag sang inyong pamilya, no? Ang gabi ubrawon nga aga para lang sa aton pamilya. So kung may mga bana kamo, halukan nyo sa tupad nyo sa subong o ara sa inyo panimalay, haluki siya bala sa thank you, salamat sa pagpalangga mo sa amon, salamat sa sakripisyo nga ginobra mo sa akon na palakpakisa, palakpaki, ipalanggaasa, halukisa, ipakita. So, sa mga asawa naman, no, sa mga babae, siling sa Biblia, an expression of love is submitting. Actually, nabudlayan man ko sino mag-interpret, no? Madamo sa mga babae nga mahilig gid magbae sa bana. No, why man ko gasiling nga palabay sa ako ng asawa kay asawa ko submit nga sa ako ni. Ipas lang. Ayara dag sila. Tupod sa sila liga. Ang wife should express ang iya nga paigugma by submitting. Amo nang gusto gid sang Dios nga makita. Pero may ara sang tawag naton bala nga independence or mambal naton bala nga spirit of dominance. Kung may mga lalaki nga do hindi kabalo magdiskarte sa kabuhi, ginapangunahan ng desisyon sang lalaki. Submit gid. Pray mo gid ko ng inyong husband, do di kabalo magdiskarte sa pamilya, i-pray nyo inyong mga husband. Submit lang kamo sa iya. Pray lang kamo sa anointing, pray kamo sa wisdom, pray kamo sa strength, pray kamo sang guidance ni Lord sa ila, no? So same thing man sa aton pamilya, ano? So sa simbahan, same thing man i-prayan man nato ng mga pastor, prayan man nato ng mga leaders, kung kita naman ang mga ara sa simbahan, bilang leader palanggaa sila, ihatag tanan mga makaserve kita sa ila. And children, expression of love is by obedience. Okay? So that's the foundation of the family. Nga gusto sang Diyos nga napunan in the manner of love. All right. The question is, what is the difference between selfishness and love? Obvious na no? Cycle of selfishness, my demands and my needs. Amo na yan. Cycle of love, selfless giving to others in the family. Wala na yaga paminsar, why na yaga isip, why na yan nagapanumboy, why na yan kung ano pa man, kung basta pagpalangga ang ginastoryahan, why na yaga ginaisip, why na yaga ginamatter, why na yaga ginalantaw ang kapoy, why na yaga ginalantaw ang imo nga sakripisyo, why na yaga isipay. Mabalik naman kita sa may Corinthians. Okay? Love does not envy, does not boast, does not self-seeking, does not keeps no records of wrong. Amo ginaya. So when a family expresses God's kind of love, everyone's need can be met. No? Kung ginapahayag kag gina-express nato niya ang paghigugma nga halin sa Ginoo, ang kaayos ang Dios sa sulod panimalay, then I believe maging malipayod ang isa ka pamilya. I believe hindi lang kwartang nagapalipay sa panimalay. Hindi man lang material nga bagay ang
palipay sa panimalay kundi kun arang pahigugma nga ginapakita ta sa kada isa. Let us always express the kindness of God in the family. Ipakita gid, express gid, ipahayag may Diyos ka. So the goal is not what can I get, but how can I give in the family setting. Bulig kita sa simpat sa panimalay ta. Hindi lang kita kung anong pwede ta makuha, kundi ano ang pwede ta mabulig sa panimalay. Okay? Same man also in the church setting. Ano ang pwede ta mabulig sa simbahan? Di ba? So hindi pwedeng anong pwede ko ta makuha sa simbahan. Alright, so God's kind of love. Christ sacrificed His life for us. Because Christ loved us sacrificially, we should live sacrificially for others as well. So it's always a reflection on how Christ loved the church. So love in the family is not merely emotion, it is a decision to serve and to give. So insindiyon tani, ginahambal ko ni sa mga kasal, love is not feelings or emotion, but it is a choice. So kung magsunod kita, mag-ubra kita para sa Ginoo, hindi na saya emotion lang. Kaya kung emotion lang basihan ta, wala ko gana subong laing buot ko, hindi ko na pagsapaka, kamo lang danay, hindi ko na mag-join, emotional lang na. Hindi amo na. So when we do something for our church, when we do something for our God, when we do something for our family, don't base it on your emotion. It should be intentional. Ubrahan na, biskan ano pang malain ka katabo. Di ba ang ginikanan? No? Dumdumanda na sa mga gamay pa kita. Ang uso pa sa mga 1980s na, no? Mga ginikanan, sa mga ginikanan, mga during 1980s, 70s, mga ginikanan sila, agaslulay, kay wala pa masang dako nga resources, ang nabalaan nila, magbaligya, maglibod-libod. Biskan lain matsak, ubrahon. Biskan kapoy o himuon. Kaya nga, it's not pure emotion. It's all about decision. This is their choice to serve and to give. So dapat tani amo na siya aton nga pagahimuon. Somebody will read 1 John 3:16. Same context man siya sa John 3:16 pero lain siya yung ginapalabot sa 1 John 3:16. Melbs, pwede ka kabasa 1 John 3:16. Lapit na lang kita. John. Yeah. First John 3:16. By this we know love. By this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Amen. So, kay si Jesus Christ, tungod sa gugma niya, lay down niya ang life niya. Kung man as well, sa response naton, dapat amo man na ang aton nga pagahimuon sa aton nga isig kapareho, sa pamilyata, sa aton nga relasyon, or sa simbahan ta. So, dapat amo nang himuon ta. In 1 Corinthians 13:4-8, it always gives us this kind of understanding that love never gives up and cares more than ourselves. So, well, common naman kabalo na kita sa love is not boastful, proud, forceful, or me first, kundi helping one another. Love does not keep scores of other sins or rejoices when others suffer. Love rejoices in the truth, puts up with anything, trusts God, and looks for the best. Love keeps going to the end, and love never dies. So, amo na siyang ibutangin naton, kaya amo na siya nagapa-strengthen sa family. So, ginapermi ko na siya ginasugpon gid sa 1 Corinthians 13. Nang sugpon na when I was a child, I speak like a child, I talk like a child, I act like a child, I thought like a child, and behave like a child. When I grow up, all the childish ways are gone. And hindi na mo ng klase ng lifestyle nga may ara or behavior or responses. Nag-mature ka na. So that love builds the family, but childish ways destroys family. So hindi pagamita ang pagbinata-bata, kabus ang paghangop, jutay ang pasensya,
wala siyang pag-intindi, amo na siyang nagaguba sa relasyon sa isa ka pamilya. So in the church setting, there is no perfect church, there is no perfect family. So express nato ng kind of love nga ara ang pagpatawad ug pag-intindihan. So in the family, there is what you call grace. So grace is not only something that God extend towards us, but also kita man ipakita taman ang grasya sa kada isa sa aton. So we can extend grace to one another. Kung ano mang klase sa kasaypanan, ano mang klase sa diferensya, we are always ready to extend or to express grace to one another. So God's love does not wait for a person to be deserving, kundi express lang siya because this is what God wants us. Mambal kita mga doon, di man siya deserve nga patawaron, doon di man siya deserve nga insindiyon, doon di man siya deserve nga obrahan sa amo. Hindi mo na paghulaton nga mag-deserve pang nga person. Obrahan lang. Kaya mo nang gusto sang Diyos. Kaya nga sang time nga nagkasala kita, ang pagpatawad, na-meet nato ng requirement para patawaron kita sang Diyos. Wala man. So do not wait for a person nga maging mag-deserve siya para tagaan mo grasya. Kaya ikaw, wala ka maginhulat sang Diyos nga naging matarong ka para patawaron niya. Kaya mo nang silin sa Biblia sa Romans, while we were still sinners, Christ died for us. Wala ta namit ang standard para patawaron niya. Pero kundi ginhatag ilang yapon ng pagpatawad instead. So like our Father in heaven, we can extend grace to the family members or in our church or in our family setting even when they do not deserve it. In Colossians chapter 4 verse 6, let our speech be gracious at all time, seasoned with salt. So, dapat mo na siyang maging response natin. So, ang imo natin subong is guarding the garden. So Adam and Eve were responsible for tending and guarding the Garden of Eden. So the garden was the place where God would meet with them. The family is like that garden. It needs to be cultivated and protected. Shows that two significant trees stood in the middle of the garden. The tree of life in the book of Genesis chapter 2 verse 9 and the tree of knowing good and evil. So diin dira imo pilion. The kind nga ma-protectionan ang family or the thing that can destroy the family. Pili ka lang. It's always a choice. Ara gyapon na sa aton. Anong gusto mo? Pilion mo nga magbaisay or pilion mo nga magpasensyahanay na lang. Pilion mo nga mo nga ako gidang tsakto, siyang sala, or pilion mo mag-giveaway ka na lang. Pilion mo ang pagpatawad or pilion mo na lang ang paglain buot. Ara gyapon na sa aton ng choice. In the family life or even in the church setting, winning an argument is not more important than preserving love. Amen? So, sa family ta, sa aton nga church, or sa diin man na, pwede man na sa workplace naton. Granted, nagdaog ka sa baisay, pero na-lose mo naman ang friendship. Granted, nagtsakto ka sa baisay. Tsakto ka sa posisyon mo, pero na-lose ta naman ang respect. Di ba? So, well, in a family, hindi importante ang baisay kung sino nagtsakto sa baisay, kundi kung paano na to napakita kag napahayag ang pag-igugma nga may ara kita sa isa kag isa nga halin sa Ginoo. Remember, these things is an expression coming from God. So, basahan ko na lang yun no? The family shaped by God's love. Love chooses sacrifices over selflessness. Grace chooses forgiveness over keep scoring. Submission and obedience are expression of love when lived according to God's design. So families need to be intentionally guarded, cultivated, and centered on God. Amo gina siya dapat. Kaya the moment nga naging self-centered na kita, manago na lang kita. Kaya nga, we already offended somebody. Okay? So the gospel gives hope because Christ breaks the curse of sin. Amo na importante, si Kristo sa marriage, ara gid sa tunga. Si Jesus sa family, siya gid ang sentro sa aton nga pamilya. Si Jesus ang sentro sa aton nga obra, si Jesus ang sentro sa aton nga mga relationship sa boyfriend, girlfriend, or even in our workplaces or even in our church. Dapat si Jesus gid ang
sentro sa sinakabagay. So let's go to our breakout session this evening. May pamangkot, no? Sorry, bago kita makato sa breakout session natin, may question pa. Wala ko nakita pamangkot. Pass. Ma-step out ko, anay. Urgent work. Salamat. I-review ko lang ang recording. Okay, sige. Siling ni Melvin, how does it mean to lay down? Sa 1 John 3:16 ni siguro, no? Konteksto nga ginbasa ya kagina. How it acts. Well, paano dapat mag-lay down? Masiling kita nga lay down is willing ka bala mag-give up. Willing ka bala magbayad nga wala mo ginamind ang self mo. Willing ka maghatag sang sacrifice. Ang namin sila sa Biblia nga somebody lay down his life, no? And gives himself a ransom to many, and we should also do the same. So which means sa aton nga life, it's a reflection nga ginapakita kag ginapahayag nga dapat naton maintindihan ang pag-lay down sa aton kaugalingon is it talks about sacrifices. Kaya hambal yun na we understand what love is when we realize that Christ gave His life for us. That means we must give our lives for other believers as well. Winning them is not by means of arguments. Kaya we are winning them by showing kindness through the kind of attitude nga gusto nga ipakita sang Dios, no? Sa ina nga mga tao. Kaya well, ginapakilala ta gani sila, no? Kay ang konteksto ini siya bilang parte ini siya nga makapakilala nila mabatsagan sang tao ang gugma kag makilala ang Dios sa kabuhi naton tanan. So paano naman naton na sila madala sa Ginoo kung aton mismo nga life wala naga-reflect kag nagadulong sa ila palapit sa Dios. So paano ta na siya nga i-lay down? Una nga panaugon ta ang aton nga pride, ang aton nga self-centeredness, selfishness, ang ego naton, principle naton, panaugon ta na in a way nga mapakilala kag mapahayag kag ma-express lalo ang Diyos sa life ta. So arguments is not an option para mapakilala kag mapakita naton si Jesus. Showing kindness. Humble yourself. Masakit na siya, pero amo nang gusto sang Diyos eh. Okay? Makato kita sa breakout natin. Kasi na eh, anong breakout? Okay, sandali lang kita. So, breakout kita na. If there's any question, just raise your voices. Kanina kinala magbayaw, hambal lang kung may kumamangkot. Parte sa living as a family. Okay, may harap pa pangkot? Wala pa mangkot? Klaro man sa inyo tanan? Sino ang na-offend sa aton nga lecture subong? Sino ang naglain buot sa aton nga lecture subong? Sino ang naiguan sa aton nga lecture subong? Sino ang magdesisyon subong nga at sige kwaong maning ako nga pagka self-centered wa. Sino ang nagudlayan magpakita sang klase sang insakto nga expression sang gugma? Okay? Hindi ba lang self-centeredness naging reflect naging picture man ini bala sa inyo panimalay? Naging struggle man ini bala sa inyo pamilya? O mismo sa personal life mo as boyfriend, girlfriend, or as
kaupod mo sa obra, or sa inyong pag-asawahay, or sa inyong ginikanan, or sa inyong simbahan. Sa inyong simbahan, katon nga simbahan. Anong naging problema? Okay? So may question kita subong nga dapat naton discuss no ara sa atin sa akon nga PowerPoint. Ang question naton is send ko siguro sa ano no? Sa message. No? Okay. Sige, wait lang ha para maka-breakout kita dayon. Ari sa message naton ang aton nga storyan ta magkuton ta ni hulingon ta. Number 1 is which cycle is most visible in our family? Selfishness or love? Where do I need to replace? Am I right or with grace? What one action can I take today to express God's kind of love? Amo naton storyahan subong. Well, nagstoryanay kita. It could be sa sulod panimalay, sa simbahan, or sa aton nga workplaces. Paano tani siya mapakita? Okay? So, amo nang istorya naton. Okay, so okay na, sulod na kita ha. I-open ko na sa room na. I-check ko lang siya. Ni balik ko na yan. Hindi ay isa nga ano 6 ata. Sa 6. Room 6. 6. Ay, sa akin. Sige. Okay. Si Syron ang natulog? Ay, tulog na say. Aaron Paul de la Cruz, are you awake or asleep?
Tapos na? Mga kwarta yung mga topic nyo man. Geraldine. Geraldine, kita mo. Si Geraldine, kasama mo. Dahon ba? Grabe. Away pa na sila. Ay, pa kami tapos, pastor. Nagkari na mo sila ya. Ba nyo ha? Napatay na kami. Yaman Zoom, wala pa kami tapos. Extend ka mo ta. Do ako. One pa lang kami. Sorry pa. Sige, Ang awareness na siguro nga rin nata sa ano, sa regular session, no? Si Jenny Lynn ka talang. Ne, daw talang kayo ni, no? Pastor ko. Nini, kagayin. Sa Domingo, na lang i-continue ganyan. Yade. Dumay dapat storyahan, gid ba? Isa ako bala. Ito ka nami, gisang balahaw. Regarding sa family, ho. Ano interaction? Mamati ko sa inyo. Nami, gidi. Only for humans. Nami, dan sa akon, ng mga partner, gidya. Magaling. Very good. Kasi sila lagi na pambal mo, bla? Hindi, ako lang ang gambal isa. Nagapamatay na lang sila. Oh, very good eh. Okay, so anyway, thank you again for the time. Pasensya again by next class that we have. I will make it sure that I will give much time on our breakout. Okay? So, matag ko 30 minutes nga breakout para mahambal ang dapat mahambal, maistorya ang dapat maistorya. Kaya ito medyo do spiritual ni by next meeting naton living in the spirit. Okay. So, gamay lang ni siya nga mga topiko sa next week. Pero medyo maunod ni siya nga discussion. Pero I will give much time kaya more on ni siya sa personal level nga struggle. Okay? So anyway, hope boy na kamo question kalawig na ni. Kung may question man, pasa lang sa akon sa messenger or sa group chat. Please, pasa na kamo sa exam nyo. Grabe ka mo, yawan ako na akong pang-check. Okay? Na-forward ko na akong Pas kuno tayo nga pasa si mo pas kay para may time ka mag-check. So far, Wala ka pa kapasa. sa inyo nga klase, ang pinaka-highest, 46. Wow, grabe. Apat Wow, lang ang congrats kanya. ba? Sana all ba? Salamat, pero naman. Sa amon 23 lang daw. ChatGPT na nagpapas. Siya na madala pa, sunod. Yes, siya na yung sunod na lecture. Most punctual. Gusto mo ko. Sugar, guro na ay. No, it's not me. Si Making. Ang aton valedictorian, the perfect person. Sige guys, Grabe, guro nga research siya na mo. ChatGPT. Okay, sige, let's pray. Mamuyo tayo. Our we are so thankful and grateful for this moment, God, that you have given us a time, Lord, in which that we will continue, Lord, to desire and look forward, Lord, nga mag-minister kami both in our family, in our friends, in our workplaces, or in the church. Salamat, Lord. Nga amon bulig, hindi lamang asta Gino, Lord, sa material, hindi lamang asta, Lord, sa financial, kundi, Lord, sa tanan nga aspeto, nga kutob nga ginhatag mo sa amon nga abilidad to help in our family, in our church, in our workplaces, or wherever we are. Salamat, Lord, nga ang amon kabuhi maging blessing, Ginugad. Bless every families. Salamat, Ginugad. Hindi man namon na perfect ang amon pamilya. It is beyond our control. Pero Lord, as a child, we are praying, Lord, for our parents. Salamat, Ginoo. Ikaw nang nakaibalo, Ginugad, kung paano mo, Lord, ikuton ang amon mga ginikanan.
As a married couple, Lord, we are praying, Lord, for our spouse. Salamat, Ginugad, pakamayong amon mga asawa or bana. Salamat, Lord, nga you will continue, Lord, to give them the wisdom, courage, and even, Lord, a tender heart. Nga kung sa diin Ginugad ang pagpalangga, kag pagpatawad, magapangibabaw. Lord, as a church, we are praying nga we will not settle, Lord, for being as a churchgoer. Give us, Lord, this kind of passion and desire to be part of every ministry in the church, O God. Salamat, Gid, nga ara nga amon handom, nga mahimaya ka sa amon nga ginahimo. Salamat, Gid, O God, ginadayaw ka namon nga ginapasalamatan sa siningat inion, sa amon, Lord, pagbulaganay, kag sa amon, Lord, nga mga personal time, sa amon panimalay, sa amon lubrahan. May you bless us, O God. Salamat, Lord. Ikaw ang mahimaya, kag madayaw sa tanan namon nga pagaymuan. Kini Lord ang mapagpangamuyo ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So thank you. Mayong aga sa taga Picture. Hindi mo kasi siya lagi sa Saturday. Picture Sa Saturday. Ano picture man? Ikaw. Ako. Sige. Gawa ng mga picture sila. Mga iPhones nyo. Itong ko. Ako si Tufi. Salakyan sa kanya. Ikaw po ito. Grabe yung sinsyante ba? Tutong. Okay. Sini lang na dulman. Katulog na ako. Dulom na ako. Yen, natuyo ka na yan. Nakatulog pa ko sa mga bata. Pas. Bumugtaw. Grabe tip. Ang gayaw ay nanay picture ako. Ano naman? iPhone. Sige. Okay. Smile. Okay. Good night, everyone. Good night. Good morning, Tinay. Good night. Good night. Good morning. Give pass. Thank you, guys. Mapalambra, Tinay. Night. Mm.